Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,903 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all at mag-iingat po tayo sa mga panahon ngayon kasi minsan umaaraw at minsan naman po ay umuulan. Okay, sige, ang pag-usapan po natin ngayon ay dyan sa Maynila naman. No? Balik tayo sa Maynila. Dyan po sa Distrito 3 ng Maynila. No? Ang congressman dyan ngayon ay si Joel Chua na tilabagang ayaw na ayaw kay Yorme Isko Moreno na bumalik sa posisyon ng pagka-mayor, siya naman talaga ang nagpa-asenso at naglinis ng Maynila. Siyempre kasama si Vice Mayor, no, Hani Lacuna nung panahon na yon. Ngunit nung naging mayora si Mayora Hani Lacuna, nakita naman natin no na unti-unti nang para nawawala ang mga ginawa ni Yorme Isko Moreno noong panahon na mayor siya. Okay? At saka inendorso po yan ni Yorme Isko Moreno sa Distrito 3. Dati po kasi majority floor leader yan. Noong mga panahon na yun, pinagtatanggol naman niya. No? Pinagtatanggol naman niya si Yorme Isko Moreno at nakakita nga po tayo ng isang video na pinagtatanggol niya si Yorme no? Dun sa utang na 15 billion ba yun? O bilyones no? Na inutang ni Yorme Isko Moreno. Ang sinabi niya doon ay walang utang na gano'n, no? Mga gano'n, parang yung gist na gano'n. Pero ngayon ay parang tila bagang ayaw niya, no? Nag-tridor nga daw po si Yorme Isko Moreno sa hanay nila. No? Ngayon, sa Distrito 3, may tatakbo pong konsihal. Akala nga na po natin ay tatakbo itong congresswoman. Pero siguro maganda na rin pong paumpisa, no? Na tatakbo siya bilang konsihal ang isang controversial vlogger na si Mocha Uson. No? Tatakbo siya bilang konsihal ng Distrito 3, no? Ito si Mocha Uson naman ay siyang Duterte loyalist, no? At least noong mga panahon ng Duterte. 2 beses po itong tumakbo no? Bilang party list congresswoman. Kaya lang hindi po natin alam bakit po natatalo po lagi ang kanyang party list, no? Ngayon nanumpa na siya bilang Aksyon Demokratiko member, no, slate for the coming midterm election in the city. Others, yung mga kasama niya doon ay si Paul Bong Alvarez, tapos si Joaquin Domagoso at si Chi Atienza na napapabalitang tatakbo bilang vice mayor ni Yorme Isko Moreno, no? Kasi siya yung magiging vice mayor niya at talagang at saka talagang magka-comeback na si Yorme Isko Moreno kalaban ang dati niyang kakampi, ang kanyang ate na si Mayora Hani Lacuna, no? Na vice mayor niya noong 2019 to 2022 at noong 2022 ay naging mayora nga, no? Sabi ni Uson ay tatakbo siya bilang konsihal ng Distrito 3 ng Maynila, no? Nung sinuportahan niya ito nung panguluhan si Yorme Isko Moreno, no, instead na iboto si Bongbong Marcos at kung sino pa man ay binoto niya si Yorme Isko Moreno, no. At saka noong 2019 midterm election nung tumakbo siya bilang mayor ng Maynila, ang sinuportahan ni Mocha Uson ay si Yorme Isko Moreno, no. At saka nag-set up na po ng Facebook page si Mocha Uson, no, para sa 2025 campaign and posted a picture with the former mayor doing his signature finger pointing gesture with the hashtag Yorme's Choice and of course God's First, no? So yun, hindi po natin alam kung gagamitin pa rin ni Mayora Hani Lacuna ang God First, no? Hindi ko alam. Domagoso, kilala natin si Isko Moreno bilang Yorme, no? Mula nung naging mayor siya ng lungsod ng Maynila. Ang lungsod ng Maynila, guys, kasi ay isang po yan, no? Politicized talaga dahil ito po ay kabisera ng bansang Pilipinas, no? So, kung anong mangyari diyan sa bansang Pilipinas, ayan din po ang mangyayari sa mangyayari diyan sa Maynila, ayan din po mangyayari sa bansang Pilipinas, no?
Ayan, talagang ano 'no, marami po kasing mga pinauso si Yorme Isko Moreno, yung ETNEB o for 20, Gedli for Gilid. Meanwhile, based on the Facebook post, uso na started going around Manila to make her bid known, no? Talagang umiikot na si Mocha Uson, no? Nung in the past po, nag-attempt po no, si Mocha Uson na pumasok sa Congress, no? Yung Mothers for Change or Mocha Party List in the 2022 election, no? Meron pang isa no, noong 2019 tumakbo din po 'yan no. Unsuccessful lang nga po siya nung sa pagtakbo niya nung Congress at Represent Mothers no. Ito, not all are supporters of Uson. However, as her perceived pre-campaign efforts drew flack from some Filipinos online no. So Manileño, kung itong iboboto ninyo para maging konsehala ng lugar ninyo, abay, ingat dahil ang tax ninyo magpapasweldo sa kanya at mapupunta lang sa wala, sabi. Syempre, let's give her the benefit of the doubt and let's give her the benefit of a second chance no to prove otherwise na okay naman siya no graduate naman po ito ng UST at saka naging secretary lang po yun nga lang naging dancer. Bakit naman po si Yorme Isko Moreno, no? Naging dancer din po yan. Mga sexy actor din po yan, ba? Ayan. Fake news peddler, Mocha Uson, no? So, may nagsabi nga na ito daw ang magiging dahilan sa pagkatalo ni Yorme Isko Moreno. Okay? Ano naman alam ni Mocha na yan, isa rin niya sa magaling magpalaganap ng fake news na sira ulo na yan. Others urge Manileños consider their aspirants who plan to run in this city. Filipinos deserve better leaders, quality leaders. An online user commented in response to reports. So marami pa pong mga comments no ng ating mga kababayan. Pero at the end of the day, nasa sa mga Manileño yan no, sa mga batang Manileño no kung iboboto ba nila si Mocha Uson. Pero definitely mananalo si Yorme Isko Moreno. Hindi lang natin alam kung madadala ni Yorme Isko Moreno si Mocha Uson, ha? Lumalabas nga maraming parang galit no sa Maynila kay Mocha Uson. Pero tingnan po natin, baka malay mo naman, ito ay magsilbing daan upang maging konsehala at at the same time, pag naging konsehala ito ng 3 termino at baka naman may magawa siya, no? May magawa siya sa Distrito 3, malinis niya ito, tumulong siya ng mga panukalang batas upang malinis ang Distrito 3. Lalong-lalo na, nandiyan yata ang Quiapo, no, Santa Cruz. Parang gano'n, no? Kasi nakapaskil po ang Joel Chua, no? Nandun sa Quiapo, no? Ang laki-laki ng kanyang karatula. Nakapaskil. Hindi ko po alam kung ano pong nag-ikot po tayo minsan dyan sa Santa Cruz, sa Quiapo. Ay, hindi po kagandahan din, no? Considering ano. Pero syempre, baka malay mo naman, ganun po talaga. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha? Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.